Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kini-question ngayon ang pag-aresto sa isang drug suspect dahil sa isang video kung saan kitang nalaglag ang isang pakete mula sa kamay ng isang pulis. Makikita ring inilapit ito sa suspect kaya duda ng ilan, tinaniman siya ng droga. Pumalag ang pulisya sabay giit na lehitimo ang operasyon na ikinasa nito sa Iloilo. At nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa operasyon kontra droga ng pulisya sa bayan ng Dueñas sa Iloilo, nadakip ang lalaking ito. Pero habang hawak ang sospek, may mahuhulog na puting pakete mula sa kamay ng isa sa mga pulis na sinasabing sachet ng suspected shabu. Ang sachet, pinulot ng pulis at muling inilapit sa lalaki. Maririnig din ng sospek na may sinasabi sa pulis. Hindi ko pabutangin, sir. Sir, hindi ko pabutangin, sir. Usap-usapan niya yon ang video na yan at umani ng mga katanungan kung ang naturang sachet ay planted. Itinanggi yan ng pulisya. It's the legitimate operation ang nag-absorb na video nga auto based hindi ato insakto. Sabi ng hepe ng Dueñas MPS, ang kumakalat na video ay bahagi lang ng mahabang video na kuha sa operasyon. Sa isa pang video, makikita ang sospek na nakadapa sa lupa habang dinarakip ng pulisya. Makikita rin dito na hawak na ng operatiba ang sachet ng suspected shabu. Ang naunang nangyari bago pinaupo ang sospek, kung saan aksidente umanong nabitawan ng pulisya ang item. Na nahulog sa duta nga nakaptured sa utod nga video nga amo tong nagalakta subong allegedly it was a planted kuno. Pero amo tong na ginpulot sa aton nga surveyor. Wala sang anuman nga makita kitang intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato, kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog. Giit din ng liderato ng PNP, walang nangyaring tanim droga. Ang suspect daw ang inaresto sa isang buy-bust operation. Nang padapain, nakuha sa kanya ang sachet ng umano'y droga. Nahawakan na raw ito ng operatiba pero nalaglag at kanya lamang pinulot. Kung ikaw ang magtitingin, parang sa kanya galing po yung plastic sachet containing suspected illegal drugs. Pero willing po tayong ipakita yung kabuuan po ng video para maipakita po na yun po ay ebidensya po at hindi po ito na itinanim. Gayunman, patuloy rin daw ang investigasyon at kung may pagkakamali ay agad itong aaksyonan. 6 na gramo ng suspected shabu ang sinasabing nakuha sa sospek na nagkakahalaga ng 41,000 pesos. Nakapiit ito sa ngayon sa Dueñas Police Station at nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Patay ang isang trainee ng Philippine Marine Corps matapos bumigay sa gitna ng practical swimming exercise na bahagi ng kanilang pagsasanay. Inalis muna sa pwesto ang direktor ng training center at 2 iba pang tauhan. Nakatutok si June Veneracion. Maayos na nagsimula ang practical swimming exercise ng mga trainee ng Philippine Marine Corps noong umaga ng June 26 sa dagat sa Ternate, Cavite. Pero sa sumunod na batch ng mga candidate soldier, dito na nagkaproblema. Isang trainee ang bumigay. He was struggling and then to the point na nag-vomit, no? So immediately rescue siya and given a CPR sa shoreline na, no? Dinala sa ospital ang candidate soldier na si Joel Jimena pero hindi na ito umabot ng buhay. Si Jimena ay 24 na taong gulang. Matatapos sa sana niya sa susunod na buwan ang kanyang 6 na buwang training para maging miyembro ng Marine Corps. Naiuwi na ang kanyang mga labi sa kanilang probinsya sa Albay. Hiniling na kanyang pamilya na magsagawa ng autopsy ang PNP. Just to determine kung meron bang prevailing illness o disease po yung ating biktima prior to his death, minarapat po ng forensic group na magsagawa po ng pathology examination to check po yung mga tissues niya, yung kinain po niya bago sumailalim dito sa training po na yun para mas comprehensive po ang magiging autopsy po.
Lumabas sa training evaluation na weak swimmer umano si Jimena, kaya merong nakatutok at umaalalay sa kanya. Isa sa mga unang ginawa ng Marine Corps matapos ang insidente ay pinakausap sa pamilya ni Jimena ang kanyang mga kabatch at iba pang nakasaksi sa buong pangyayari. Very open tayo para, again, mapakita na we're very transparent. I think wala namang foul play to. Pinarelieve na sa pwesto ng Marine Commandant ang director ng kanilang training center sa Ternate at 2 iba pang tauhan para bigyan daan ang isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng trainee. Kahit hindi nalampasan ang training, makakatanggap pa rin daw ng benepisyo ang pamilya ni Jimena at bibigyan ng military burial. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Itinalaga ng Pangulo na bagong Education Secretary si Senador Sonny Angara kapalit ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Ang ilan sa kanyang pagtutuunan bilang kalihim sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si Senador Juan Edgardo Sonny Angara ang itatalagang kalihim ng Department of Education pagbaba ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa July 19. Mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo niyan sa cabinet meeting kanina umaga kung saan sinabi niyang tinanggap na ng Senador ang appointment. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Angara ang Pangulo sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya para pamunuan ang kagawaran na tinawag niyang isang mahalagang responsibilidad. Makikipagtulungan daw siya sa lahat ng sektor ng lipunan at kay outgoing Secretary Sara Duterte para masigurong mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat batang Pilipino. Baka imposibleng tanggihan yung pag-ina. Sa isang panayam kahapon, nauna nang sinabi ni Angara na hindi siya tatanggi sakaling alokin siya pamunuan ng DepEd. Batid din niya ang malaking hamong haharapin ng susunod na Education Secretary. Kailangan yung mga reforma sa edukasyon tulad ng yung kalidad ng edukasyon, yun importante. Tapos yung mga tinatawag na resource gaps o yung pagkukulang sa mga classroom, sa mga silid-aralan, sa textbooks, maraming kailangan bigyan ng lunas dyan. Naglabas na ng pahayag ang DepEd para i-welcome ang susunod na kalihim at handa raw makipagtulungan sa kanyang liderato para sa pag-aangat ng kalidad ng basic education sa bansa. Nagtapos si Angara ng abogasya sa UP College of Law at Master of Laws mula sa Harvard Law School sa Amerika. May bachelor's degree din siya sa economics mula sa London School of Economics and Political Science. Nasa panghuling termino na sa Senado si Angara kung saan kasalukuyan siyang chairman ng Justice and Human Rights, Finance at Youth Committee. Kabilang sa mga iniakda niyang batas o di kay co-author siya ay ang Enhanced Basic Education Act na lumikha sa K-12 program, ang Universal Access to Tertiary Education Act o ang Free College Law at ang Kabalikat sa Pagtuturo o Teaching Supplies Act at ang Anti-Bullying Act. Ayon mismo sa Pangulo, nahirapan siya pumili ng itatalaga sa DepEd dahil napakahalagang papel nito at sa dami ng reformang kailangan ipatupad para maibangon ang antas ng edukasyon sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na ng PNP kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos amining alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, tago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap sir kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya, is just a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Mejaldea. Sabay paalalang abogado rin ang Pangulo na pwedeng igiit
ginamit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala akong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaaring may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Para mabawasan ang kanyang pananagutan, hinimok ng isang senador si Bamban Mayor Alice Guo na isiwalat na ang mga nasa likod ng mga iligal na pogo. Pero ayon sa isang kongresista, wala dapat kapalit ang pagsasalita ni Guo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Your Honor, hindi ko lang po siya masyado maalala po. Matapos walang halos mapiga kay Banban Mayor Alice Guo sa ilang dinaluhang pagdinig sa Senado, pinayuhan siya ni Senador Sherwin Gatchalian na makipagtulungan sa mga otoridad at inguso na ang mga nasa likod ng mga iligal na aktibidad ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Para aniya mabawasan ang pananagutan, maaring ilantad ni Guo lahat ng nalalaman sa operasyon ng POGO sa Banban at Porac na konektado umano. Hinimok din si Guo na magsalita ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Representative Ace Barbers. Pero wala daw dapat kapalit ang pagsasabi nito ng totoo. Kung talagang siya ay isang Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa, at dapat tumulong siya sa ating gobyerno. Hindi pwedeng walang accountability kasi it's just like condoning the crime. Sabihin ko, lalaglag ko yung kasama ko pero huwag na ako ikulong. Matatandaan lumabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation sa fingerprints ni Guo at ng Chinese national na si Guo Huaping na isang tao lang sila. Kaugnay niyan ay nakipagpulong na sa NBI ang COMELEC para kumalap ng ebidensya. Makikipag-ugnayan din ng COMELEC Legal Department sa Office of the Solicitor General kaugnay sa planong co-warrant of petition o pagpapawalang bisa sa panalo ni Guo bilang mayor. Kaugnay naman sa mga POGO na nawagan si Barbers ng total ban, legal man o illegal. Dapat din anyang pangalanan ng PAGCOR ang dating cabinet official na pumapadrino umano para sa mga POGO para mapanagot ito. Ipapatawag natin yun. Kung totoo ay siya ay naglalabi para dun sa mga POGO operators na to, both illegal at saka legal, parang naging enabler ngayon siya. Hininga namin ng pahayag pero sa Senate hearing na daw magsasalita ang chairperson ng PAGCOR. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Dahil sa sinapit nilang pananakit at pang-aabuso, nagsampa na ng reklamo sa Justice Department ang dalawang Chinong nasagip mula sa Porac Pogo. Laban po yan sa kanila, umanong mga Chinese manager. At nakatutok si Salima Refran. Nakapusa sa frame ng kama. At nagsisisigaw mula sa bintana. Kapwa tadtad ng pasa ang mga katawan at ilang araw nang walang kain. Ganito na iligtas sa mga otoridad ang dalawang Chinese na biktima ng pananakit sa sinalakay na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sinalakay noong isang buwan ng mga otoridad ang POGO Hub dahil sa mga sumbong ng iligal na aktibidad tulad ng scamming, human trafficking, sex trafficking, kidnapping at torture. Mas maayos lang itsura ng dalawang biktima nang humarap sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention laban sa mga Chinese middle manager ng POGO. They
put workers here from abroad to work in these POGO hubs by force or intimidation for whatever leverage or form of pressure, forcing them to do that, kept locked for several days, and also binugbog, subjected to inhumane treatment. Dalawa sa kanila nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Sasailalim muna sa evaluation ng Department of Justice ang mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Umakyat na sa halos 80,000 ang kaso ng dengue sa unang 6 na buwan pa lang ng 2024. Nababahala ang Department of Health, lalo't 200 ang nasawi. Mga tips kontra dengue, lalo ngayong tag-ulan at nagbabadya ang La Nina. Sa pagtutok ni Maki Pulido. Maraming nakuhang kitikiti sa iniwang larvae trap sa itinuturing na dengue hotspot ng Barangay Rojas District, Quezon City. Dahil dyan, isusunod na raw ang cleanup drive at defogging sa lugar. Wala na kasing pinipiling panahon ng dengue, kaya halos kada buwan ang kanilang larvae trapping. Mas paiigtingin lang ito ngayong tag-ulan. Worried po, no, lalo na magtatag-ulan na. But then, siguro po yung continuous monitoring po namin sa area, yun po yung makakatulong sa amin. Sana, sabi ng Department of Health, maging aktibo sa pagmomonitor ang lahat ng LGU. Nababahala kasi ang DOH sa 10% pagtaas ng dengue cases sa loob lang ng ilang linggo. Mula higit 5,000 cases noong May 5 to 18, umakyat ito ng higit 6,000 mula May 19 to June 1. Dahil may La Nina, kaya't inaasahang mas maulan ngayong taon. Posibleng tumaas pa ang kabuang kaso ng dengue sa bansa na halos 80,000 na mula January hanggang June 15. 15% na mas mataas yan kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang ating mga local government units, yan ang #1 partner sa po natin. Dahil ang public health ay isang community effort. Hindi po sa ospital. Pag ospital po, medyo bandang huli na yun kapag malala po yung sakit natin. Pero sabi rin ng DOH, ang laban sa dengue magsisimula sa paglinis ng sariling bahay at bakuran. Noon pa naman sinasabi na para walang dengue, dapat walang pangitlugan ang lamok. Kaya ang unang panabla raw dito dapat tiyakin na walang mga bagay o gamit na pwedeng mapag-ipunan ng tubig. Katulad na lamang ng mga boteng ito. Hindi dapat ito nakaimbak sa labas ng bahay at dapat matiyak na walang naiipong tubig sa loob. Pressure should be sa LGUs talaga. Pero pressure din sana maintindihan ng bawat pamilya na meron silang responsibilidad. Kaya binubuhay uli ng DOH ang matagal na nitong kampanya, ang 4S kontra dengue. Una na rito ang search and destroy o linisin lahat ng mga pwedeng pangitlugan ng lamok. Tumatak naman ito kay Jean, na isa sa mga nakatira sa mga dengue hotspot ng Barangay Rojas District. Hindi kami nag-i-stock katulad niya ng mga tabo or mga balde cups na pwedeng pag umulan mai-stockan ng tubig. Yung hindi naman ginagamit, itapon. Yung iba naman na may takip, okay lang siya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa kanina. Kasabay ng buhos ng ulan ang malakas na bugso ng hangin na may kasama pang kulog at kidlat gaya ng naranasan sa Guimba, Nueva Ecija. Halos iwas-iwas ang mga tanim na halaman. Ayon sa ilang residente, nawalan din ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Inulan din ang Isabela at Cagayan. Sa tindi na buhos ng ulan, bahagyang binaha ang ilang kalsada. May ilan ding stranded. Mga kapuso, posibleng maulit bukas ang mga pag-ulan dahil sa patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas posibleng magsimula na ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at Soc-Samgen. Sa hapon at gabi, uulanin na rin ang malaking bahagi ng bansa gaya ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western at Central Visayas, Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Barm. May heavy to intense rains kaya maging alerto at handa sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, posible ring maranasan ng thunderstorms lalo na sa hapon gaya po sa ilang lungsod kanina. Kaya ugaliing magdala ng payong at mag-monitor ng advisories ng Pag-asa.
Hindi na iwasan ni Senador Nancy Binay na maalala ang iringan ng Makati at Taguig kaugnay ng pag-usisa ngayon sa ipinatatayong new Senate building. Giit niya, walang irregularidad dito. At nakatutok si Mav Gonzalez. Tila nag-flashback daw kay Senador Nancy Binay ang investigasyon ng Senado noon sa umano'y overpriced Makati City Hall 2 parking building. Ngayong iimbestigahan naman ang ipinapatayong new Senate building. Pareho ang mangunguna, si Senador Alan Peter Cayetano. Naungkat pati lokal na politika sa Makati na balwarte ng mga Binay at Taguig na balwarte ng mga Cayetano. Kailan lang nang magdesisyon ang Korte Suprema na ilipat sa Taguig ang mga Embo Barangay na dating bahagi ng Makati. Nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong anggulo pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo dun sa Taguig-Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang alam naman na iniisip natin na tumakbong local. Ano ba talaga ang intensyon? Ang intensyon ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building, or is it all about politics like 2016? Pinalitan ni Cayetano si Binay bilang chairman ng Senate Committee on Accounts na nangunguna sa construction ng new Senate building. Sabi ng Senate President kahapon, maaaring i-text ni Binay si Cayetano kung gusto nilang mag-usap. Sabi ni Binay, hindi pa sila nag-uusap ni Cayetano. Pero nasa kustodiya na ng Senado ang mga dokumentong hinahanap ni Cayetano sa DPWH. Bukas ay may pagdinig ang Senado sa issue. He already has access to those documents. Hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data nasa cloud. Kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin. Pagbibigay galang ko na lang na siya na yung bagong chairperson. Sino naman ako para mag-insist sa kanya na kausapin mo ko kung ayaw niya akong kausapin. Giit ni Binay, walang irregularidad sa ipinapatayong gusali at ilang beses siyang nag-briefing kaugnay nito sa mga senador kabilang kay Senate President Chis Escudero. Pero absent umano si Cayetano sa briefing. Dagdag ni Binay, may mga nagpapakalat ng chismis tungkol sa grupo nila ni na dating Senate President Juan Miguel Zubiri, pero tumanggi siyang pangalanan nito. Ang masakit, patalikod niya kaming sinasaksak. Si Senator... Isipin niya na lang kung sino sa kanilang dalawa. Lalo lang daw madedelay ang delayed ng pagtapos sa new Senate building dahil sa mga bagay na hindi pa dinedesisyonan ni Cayetano. Meron kasing kailangan i-resolve dun sa building na hindi matutuloy, hindi makaka-full blast dun sa construction kasi may mga issues na kailangan i-resolve nung bagong chairperson. But, hindi nga niya inaalam kung ano yon or... So, talagang madedelay. Kinukuhanan pa namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinasinungalingan ng AFP ang ulat ng isang pahayagan ng China na balak magtayo ng Pilipinas ng maritime base sa Escoda Shoal. Kasunod yan ng resupply mission doon ng PCG kasama ang pinakamalaki nitong barko at 3 patrol boats. Nakatutok si Chino Gaston. 4 na barko ng Philippine Coast Guard ang nagsama-sama sa karagatan malapit sa Escoda Shoal matapos makumpleto ang resupply mission sa mga Coast Guard station sa mga isla at bahura na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa social media post ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pagtatagpo ng pinakamalaking barko ng PCG, ang 97-meter BRP Teresa Magbanwa at 3 44-meter patrol boats ay simbolo raw ng pangako ng PCG na itaguyod ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pero ang misyon ng mga barko ng Coast Guard sa Escoda Shoal kinikwestiyon sa isang ulat ng Global Times ng China. Ayon dito, meron daw video ang China ng pagdadala nito ng mga sako ng semento, pagkain at PCG personnel papunta sa BRP Cabra. Indikasyon daw ito na balak magtayo ng maritime base ang Pilipinas sa Escoda Shoal para suportahan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dagdag ng spokesperson ng China Coast Guard, 3 Coast Guard ship daw ang naghatid ng mga materyales. Binabantayan daw nila ang proseso at teritoryo raw nila ang Escoda. Itinanggi ito ng Armed Forces of the Philippines. Hindi raw dapat paniwalaan ang mga ganitong pahayag ng China. Knowing the background of Global Times, yes. Be careful. Yeah. So just seeking your reaction. Thank you, It's their narrative. Okay. The Philippine Navy, the Philippine Coast Guard, BFAR, and all other government instrumentalities have to ensure
that our territory is intact, our sovereignty and sovereign rights are protected. This will mean increased presence, this will mean increased maritime and air patrols, this will mean stationing ships longer than necessary. Napansin naman daw ng AFP na bumaba ang dami ng mga Chinese vessels mula nang mangyari ang pagharang ng China Coast Guard sa Rore sa Ayungin noong June 17. We don't want to speculate on the reduction. Suffice it to say, we have monitored a reduction on a week-to-week basis of our monitoring. For whatever reason, this will be subject to further assessments. We will not be deterred. Secondly, we will continue resupplying and rotating our troops. Thirdly, this is the mandate of the armed forces, guided by higher pronouncements from the government and the Department of National Defense. Western Command is doing the appropriate planning. Pinawi din ng AFP ang mga pangamba na baka magkaroon ng giyera kapag pinilit ng Pilipinas ang mga resupply mission sa Ayungin. Ipagpapatuloy ng AFP ang resupply sa Ayungin sa kabila ng nangyari kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang sundalo. Hindi po magkakagera. Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Nang sa gayon ay maiwasan po natin yung gera. Ayaw po natin magkagera. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Abot 6.352 trillion pesos ang hinihinging 2025 national budget ng ehekutibo sa Kongreso. Base po yan sa 2025 National Expenditure Program na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa prioridad sa hininging budget ang seguridad sa pagkain, pati healthcare at pabahay. Kabilang naman sa mga ahensyang makakakuha ng pinakamalaking bahagi ng budget ang education, public works, health, interior at defense. Na-hack umano ang TikTok account ni Dennis Trillo na ginamit para makipagsagutan at mag-iwan ng hate comments. Ayon sa kanyang agency, sinagot din ang kanyang manager kung bakit wala si Jenilyn Mercado sa GMA Station ID. Makichika kay Nelson Canlas. Mula nang lumabas ang pinakabagong station ID ng Kapuso Network, kanya-kanya ng comment ang fans. Kabilang sa tanong, where is Kapuso Ultimate Star, Jenilyn Mercado? Tinanong ito ng isang netizen sa comment section sa isang TikTok video ng mister ni Jenilyn na si Dennis Trillo. Lilipat daw ba ang misis sa ibang network? Base sa mga kumalat na screenshot online, sumagot at nag-comment umano dyan ang TikTok account ni Dennis. Tila nakipagsagutan din ito na di nagustuhan ng ilan. Pero sabi ng talent agency ni Dennis na Aguila Entertainment, na-hack ang TikTok account ni Dennis kahapon ng tanghali. Hindi raw si Dennis ang nag-iwan ng comments. Dagdag pa ng kampo ni Dennis, nasa taping ng Pulang Araw ang aktor kahapon. Kaya limitado ang access niya sa kanyang cellphone. Ayon na rin sa kanyang personal assistant. Patuloy raw ang kanilang investigasyon sa pangyayari. Kanina, nagpadala na rin ng statement ang manager ni Jenilyn at Dennis na si Becky Aguila para linawin ang mga usap-usapan. Ayon kay Aguila, Jenilyn is a loyal artist of GMA at mananatili siyang loyal hanggat gusto siya ng network. Hindi raw nakasama si Jenilyn sa station ID shoot dahil hindi raw siya available nung araw na yun. Pagsiguro ni Aguila, inimbitahan ng network si Jen at labis daw nila itong na-appreciate. Patungkol naman kay Dennis, mapagkumbaba, marespeto and a man of few words daw ang Kapuso Drama King at hindi raw niya magagawa ang hate comments. Na insensitive, lalo na sa mga nakatrabaho niya noon sa ABS-CBN. Sa huli, umapila ang management ni Jenilyn at Dennis na itigil na ang pagkakalat online ng hate at false accusations. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pag-improve sa pagtuturo ng kasaysayan at pagpapataas ng ranking ng edukasyon sa Pilipinas sa buong mundo ang ilan sa iniutos ng Pangulo sa bagong Education Secretary. At nakatutok si Mariz Umali.
Ayon sa bagong talagang Education Secretary na si Senador Sonny Angara, ipinatawag daw siya sa Malacanang kaninang umaga para sabihang siya ang napiling pumalit sa nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Kabilang daw sa kanyang marching orders mula kay Pangulong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Pati rin ang pag-improve sa pagtuturo ng history sa mga estudyante. May binanggit siya about history yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun, at yung making history interesting for our young people. Pangalawang sunod na termino na ito ni Angara bilang senador, kaya hindi na maaaring tumakbo para sa re-election sa darating na election 2025. Dahil ang pag-upo ni Senador Angara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kaniyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos na turnover sa kagawaran. Ayon kay Angara, ipagpapatuloy niya ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Isa si Senador Angara sa author ng Enhanced Basic Education Act o ang K-12 program na kasalukuyang nire-review ng DepEd. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Maris, no? So at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. Will, kung ano ang policy direction as the highest policy setting body, will have to follow whatever the law dictates. Isa sa mga kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara ang paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last 2 years ng confidential funds. So I don't think it will be necessary. Isa naman sa mga hiling ng mga guro ay madagdagan ang kanilang sahod at allowance sa kanilang magiging tungkulin sa 2025 elections. But of course, we support any pending measures like we supported yung increase in the teaching allowance. Yun, isa tayo sa mga authors nun. So anything that will help improve the compensation and the benefits of our teachers, 100% supporting tayo. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan at taas singil na matrikula, may costs talaga dyan. Ako naman, however, the department can help our schools, whether public or private, kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're constitutionally mandated to support the schools irrespective of whether they are public or private. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Nababahala raw si Senadora Amy Marcos sa natanggap na impormasyon na may mga tinatawag na hypersonic missiles ang China na nakaumang umano sa Pilipinas. Nakatutok si Rafi Kima. Natatakot talaga ako. Sa post ni Senador Amy Marcos sa social media, sinabi niyang meron daw siyang ikinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad ng 5 beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ng nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Sinubukan naming hinga ng detalye ang opisina ni Senador Amy pero wala silang tugon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense wala pa rin komento sa ngayon. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas, sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa bansa ng Typhoon Weapon System Mid-Range Capability Launcher ng United States Army. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, dahil sa hakbang na ito ng Amerika, balak na ron nilang ibalik ang paggawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Nauna nang nagkasundo ang dalawang bansa noong 1987 na hindi na sila gagawa ng mga ganitong armas. Pero umalis sa kasunduan ng Amerika noong 2019 sa ilalim ni Noy President Donald Trump.
Sa kanyang pahayag sa anibersaryo ng Philippine Air Force kahapon, sinabi ng Pangulo na mahalaga na magkaroon ng kapasidad ng bansa na depensahan ng kanyang teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Una nang inanunsyo ng AFP na dadagdagan pa nila ang mga BrahMos missile system na nabili mula sa India at sasamahan ng mas makabagong HIMARS missile system mula sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Trending ang world premiere ng bagong mystery murder series sa primetime na Widow's War. Apaw ang papuri sa cinematography hanggang sa tapatan ng cast, kabilang ang malutong na sampalan ni Bea Alonzo at Carla Abellana. Makichika kay Aubrey Carampel. What makes a house a home? Cinematic opening scene pa lang. Balot na agad ng misteryo ang GMA Prime series na Widow's War. Nahulong sa bangin si Paco Palacios, ang karakter ni Rafael Rosel. Tagpong pinalalim pa ng iba't ibang atake sa pag-arte ni Bea Alonzo, Carla Abellana at Jean Garcia, habang isa-isang nagsitakbo pababa kay Paco. Oh, my son! Ang world premiere ng murder mystery drama. Sama-samang tinutukan ng cast at crew sa pangunguna ng award-winning director ng serye na si Zig Dulay. Pinag-usapan din ang pilot episode sa social media na trending sa X. Trending din si Queen Bea Alonzo na hinangaan sa dramatic scenes ng karakter na si Sam. I'm very happy. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumutok, nanood. Maraming salamat din sa mga nagbigay ng mga magagandang comments, nag-review ng aming show. Hindi rin nagpalamon sa aktingan si Carla bilang si George, best friend ni Sam na makakaaway. First episode pa lang. Saktan yung nanay ko! Ikaw na lang! Thank you! Mas na-excite po kami dahil ang dami pong tumutok sa pilot episode ng Widow's War. Umpisa pa lang po yan. Hot topic agad ang kanilang sampalan. Napatikim pa lang sa mga mas intense pang eksena. The war has definitely started. Nakita nyo nagkaroon ng tension between Sam and George. But we'll see kung, di ba? Kung yan na ba talaga yun? Friendship over na ba talaga? Kung akala nyo si Paco lang ang mamatay, well, you're guessing wrong dahil marami pang iba. Mas madami pang mangyayari at mas makikilala pa nila yung mga characters. Marami pang mga revelations or marami pang mga sikreto na aabangan yung mga tao. Dahil sa pagpansin ng marami sa malapelikula anilang cinematography ng serye, sulit ang hirap at pagod ng cast na bumabiyahe pa sa malalayong lokasyon. Tulad sa Batangas, La Union at sa isang heritage resort sa Bagak, Bataan, kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Palacios. Isa lamang ang lugar na ito sa Bataan sa mga piniling location ng GMA Prime series na Widow's War. Ang ganda ng lugar, tinapatan ng magaling na cinematography, direksyon at mahusay na pag-arte ng stellar cast ng Kapuso series. Sobrang natutuwa ako na habang pinapanood namin, nakikita ko sa mga mata nila kung gaano sila kasaya, kung gaano sila ka-fulfilled, and at the same time kung gaano sila ka-proud doon sa naging produkto ng ginawa namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Spotted on the red carpet ang couple na sina Zian Lim at film producer na si Iris Lee. Para yan sa premiere night ng kanilang Thai horror film. It's another history in the making dahil magiging bahagi ng 2024 Paris Summer Olympics si BTS member Jin. Ayon sa ilang report, si Jin ang magiging torchbearer ng South Korea. Grateful si star of all seasons Vilma Santos sa kanyang nomination para mahirang bilang isang national artist.
Sa panayam ng GMA Integrated News, deeply humbled daw si Ate V sa opportunity. Malaki din daw ang pasasalamat niya kay Dingdong Dantes at sa grupong Actor PH para sa endorsement. She hopes and prays for the best kung ano man ang maging pinal na desisyon. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.